Alam mo ba na sa paligid lang ng bahay natin ay may mga halamang matagal nang ginagamit ng mga Pilipino? Noon pa man, bago pa dumami ang mga gamot sa butika, umaasa ang ating mga ninuno sa mga halaman na makikita sa bakuran. Sa video na ito, alamin natin ang 10 halamang gamot na maaaring itanim o itago sa inyong tahanan bilang bahagi ng inyong home herbal garden. Note: ang mga halamang ito ay tradisyonal na ginagamit para sa ilang karaniwang karamdaman. Kung malubha o tuloy-tuloy ang sintomas, magpakonsulta sa doktor. Tara, simulan na natin. Ika-10. Luya, ginger. Ang luya ay isa sa pinakakilalang halamang ginagamit ng mga Pilipino. Karaniwan, itong ginagamit bilang salabat at madalas iniinom kapag may pakiramdam ng lamig sa katawan, pananakit ng lalamunan, o simpleng discomfort. Madali itong itanim at maaring gamitin sa pagluluto araw-araw. Ika-9. Bawang, garlic. Hindi lang pampalasa ang bawang. Matagal na itong ginagamit sa tradisyonal na pangangalaga sa kalusugan dahil sa natural nitong compounds. Kaya magandang may bawang na nakaimbak sa kusina. Ika-8. Bayabas. Ang dahon ng bayabas ay isa sa mga kilalang halamang gamot sa Pilipinas. Maraming pamilya ang gumagamit nito sa tradisyonal na paraan, lalo na sa paglilinis ng katawan o balat. Isang halaman na madalas makikita sa bakuran. Ika-7. Sambong. Ang sambong ay kilalang halamang ginagamit sa Pilipinas. Madalas itong inihahanda bilang tsaa. Isa ito sa mga halamang matagal ng bahagi ng tradisyonal na kaalaman ng mga Pilipino. Ika-6. Tsanggubat. Ang tsanggubat ay isa ring kilalang halamang gamot. Tradisyonal itong ginagamit bilang inumin at bahagi ng herbal practices ng maraming Pilipino. Ika-5. Acapulco. Ang Acapulco ay isang halamang madalas makita sa mga bakuran. Kilala ito sa tradisyonal na paggamit para sa ilang kondisyon sa balat. Ika-4. Oregano. Maraming Pilipino ang nagtatanim ng oregano sa bahay. Karaniwan itong ginagamit bilang herbal drink, lalo na kapag may simpleng ubo o discomfort sa lalamunan. Ika-3. Lagundi. Ang lagundi ay isa sa mga kilalang halamang gamot sa Pilipinas. Ginagamit ito sa tradisyonal na paraan para sa ilang problema sa respiratory system. Ika-2. Malunggay. Ang malunggay ay tinatawag minsan na miracle tree dahil maraming bahagi nito ang ginagamit bilang pagkain. Madali itong itanim at magandang idagdag sa araw-araw na pagkain. At ang number 1, aloe vera. Ang aloe vera ay sikat na halaman na ginagamit sa tradisyonal na pangangalaga sa balat. Madali itong alagaan at magandang idagdag sa home garden. Ang mga halamang ito ay bahagi ng mayamang kaalaman ng mga Pilipino tungkol sa kalikasan. Pero tandaan, hindi lahat ng kondisyon ay dapat gamutin lamang gamit ang halamang gamot. Kung malala o hindi nawawala ang sintomas, mas mabuting magpatingin sa health professional. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like, i-share, at mag-subscribe sa The Healing Herb 101 para sa iba pang kaalaman tungkol sa mga halamang matatagpuan sa ating paligid. Ano ang halamang gamot na meron kayo sa bahay? I-comment ninyo sa ibaba.